Isipin mo, nakatayo ka sa isang tahimik na tabing dagat, naningwit ka, naghihintay ng huli, pero sa bawat hila mo ng pisi pabalik sa pampang, imbes na isdang buhay na pumipiglas, isang napakanaking bag ng mga patay na isda ang naihahango mo mula sa tubig. Wow, Tapos, habang nakatingin ka sa mga patay na isdang ito, may boses kang maririnig na magsasabi sa'yo na ang mga isdang iyan ay ang sangkatauhan at huli na ang lahat. grabe. Napakabigat at nakakakilabot na imahen yan. Oo, nakakapangilabot talaga. At iyan mismo, ang sasalubong sa atin sa mga dokumentong bubuksan natin ngayon para sa iyo na nakikinig. May kaharap tayo ngayong medyo tambak ng mga materyales, mga personal na sulat, transcript ng mga video, at mga detalyadong pahayag na sumasaklaw mula pa noong taong 2013 hanggang 2022. Sakto. Bale, ang lahat ng ito ay umiikot sa mga turo, mga pangitin at doktrina ng isang lalaking nangangalang Narciso Olalo, isang tao na diretsahang inaako na siya raw ay napiling kasangkapan para magparating ng mensahe ng Diyos sa mundong ito. Medyo sensitibo at lubhang kontrobersyal itong teritoryong papasukan natin ngayon. Totoo yan. Kaya bago tayo lumangoy ng malalim sa mga kaisipang ito, lilinawin ko lang yung panuntunan ng usapan natin ngayon. Alam naman natin na ang usaping pananampalataya ay napaka-personal, di ba? Oo naman. Kaya ang mission natin dito ay hindi para maging hurado. Hindi natin i-endorse o papatunayan ng mga pangitayang ito, pero hindi rin tayo nandito para siraan o atakehin ang kanyang mga tagasunod. Tama. Ang gagawin lang natin ay ilalagay natin sa ilalim ng mikroskopyo ang mismong framework niya. Himay-himayin natin yung mga konsepto niya mula mismo sa mga orihinal na dokumentong inilabas niya para maintindihan natin kung paano ba ito gumagana mula sa loob palabas. Sakto. Kumbaga, bubusisin natin kung ano yung mekanismo ng mga paniniwalang ito, yung lohika sa likod ng kanyang mga turo, at kung bakit napakalakas ng hatak ng kanyang mensahe sa mga taong naniniwala sa kanya. At para masimulan natin iyan, kailangan natin tingnan yung pinakapundasyon ng mensahe niya. Ayun. Kasi sa isang dokumentong may petsang June 25, 2013, inilatag niya ang isang napakasimpleng formularyo. Tinatawag niya itong 3P. 3P. Oo. Ayon kay Olalo, 3 bagay lang talaga ang hinihingi ng Diyos sa tao. Una, pagbabago. Okay, pagbabago. Partikular diyan yung pagiman sa mga maling tradisyon at paniniwala. Pangalawa, pagsisisi, yung tuluyang pagtalikod sa mga nagawang kasalanan. Makes sense. At ang pangatlo ay lubos na paniniwala. At itong paniniwalang ito ay may dalawang aspeto. Paniniwala kay Jesus Christ at ang paniniwala na siya nga si Olalo mismo ay ginamit bilang kasangkapan ng Diyos. Sa unang tingin, yung dalawang unang P na pagbabago at pagsisisi, medyo standard na konsepto yan sa maraming relihiyon, di ba? Oo, makikita mo yan halos kahit saan. Pero yung pag-angkin niya na kailangan maniwala sa kanya bilang kasangkapan, dyan nagiging kakaliba ang takbo ng usapan. Diyan nag-iiba yung timpla? Lalo na kapag ipinaliwanag niya kung paano niya natatanggap ang mga mensaheng ito. Kasi may nabasa ako sa mga transcripts niya tungkol sa konsepto ng power of mind o yung kapangyarihan ng isip. Iginigiit niya na bawat isa sa atin ay biniyayan ng Diyos ng pangunawa o yung tinatawag niyang six senses. At yan ang isa sa mga pinaka-interesanting bahagi ng doktrina niya. Kasi hindi niya sinasabing merong siyang exclusive na kapangyarihan na wala ang ibang tao. So hindi siya parang superhero na nag-isa. Hindi. Ang inaangkin niya, lahat ng tao sa mundo ay may ganitong power of mind. Ibinigay ito sa lahat. Ang ipinagkakaiba nga lang daw niya sa karaniwang tao at lalo na sa mga pari at pastor ay ginagamit niya yung isip niya sa tama. Ginagamit sa tama. Oo, ginagamit niya ito para kilatisin at direktang intindihan ang mensahe ng Diyos. Kumpara sa mga leader ng religiyon na nakadepende na lamang daw sa kung ano ang paulit-ulit na nakasulat sa mga libro nila. Alam mo, kung iisipin ko yung lohika niyan, parang sinasabi niya na simula't sapol, lahat tayo binigyan ng
eksaktong parehong model ng smartphone. Oo, magandang analogy yan. Hawak natin lahat yan. Yan yung ating power of mind. Pareho tayo ng hardware. Pero siya lang yung nakapag-download ng tamang app para makuha ng malinaw at direktang signal mula sa Diyos. Sakto yung smartphone analogy mo. Kaya ang nagiging malaking tanong ko rito, kung lahat naman pala tayo may hawak ng kapangyarihang ito, ano ang pumipigil sa mga ordinaryong tao na gamitin yung smartphone na ito ng tama? Ano daw yung nagiging hadlang ayon sa kanya? Kung iko-connecta natin yan sa mga sinasabi niya, ang malaking hadlang ay yung bulag na pagsunod ng sangkatauhan. Para kay Olalo, masyado na raw nakakulong ang mga tao sa mga nakasanayang tradisyon ng kani-kanilang relihiyon. Naging sunod-sunuran? Oo. Nag-oo na lang sila sumusunod sa mga ritual na ipinapagawa sa kanila nang hindi na talaga pinapagana yung sarili nilang pangunawa para suriin kung tama ba o mali yung ginagawa nila. Naging automatic na lang. Naging kampante kasi may mga institusyong nag-iisip para sa kanila. At dahil sa kapabayaang ito ng mga tao na gamitan ng kanilang sariling power of mind, naging kinakailangan para sa Diyos na magpadala ng isang system override, isang mas malinaw at direktang paalala para basagin ang makasanayan. So, ang basa ko dyan, nakikita niyang naging manhid ang sangkatauhan at kaya siya nandito ay para maging radical na alarm clock na gigising sa lahat. Eksakto. At yung pamamaraan niya ng panggigising ay madalas dumadaan sa mga napaka-vivid at detalyadong pangitin. Oo, yung mga visions niya. Balikan natin yung imaheng binanggit ko kanina sa simula. Yung pangitin niya noong June 24, 2022 na tinawag niyang The Harvest of Regret o ang anihan ng pagsisisi. Isa marahil ang isa sa pinakamabigat niyang pahayag. Ikinuwento niya na habang nakatayo siya sa tabing dagat, ipinaunawa sa kanya na ang dagat ay sumisimbolo sa mundo natin. Okay, dagat is the world. Tapos ang napakaraming isdang lumalangoy doon ay ang mga tao, ang mismong populasyon ng mundo. Noong naisipan niyang mamingwit, naghanap siya ng pain pero wala siyang dala. Paano siya mangingisda nun? Ayun na nga. Tapos narinig niya ang boses ng Diyos na nagsabing, "Nagkalat na ang pain." Pagtingin niya, may mga laman ng manok na nakakalat sa buhangin at may mga nakalutang pa sa tubig. Wait, laman ng manok bilang pain. Oo. Pag-isipan natin yan saglit. Sobrang specific at medyo kakaibang detalye. Bakit hindi na lang ordinaryong uod o tinapay? Siguro, ginagamit niya itong laman ng manok bilang simbolo ng isang bagay na nakakalat na, madaling makuha, pero sa huli, bitag pa rin. Ano ba ang nire-representa ng mga pain na ito sa pananaw niya? Sa kanyang paghihimay, ang mga pain na ito kumakatawan sa lahat ng paalala ng Diyos na matagal nang inilabas at ipinakalat sa mundo. Mga paalala? Oo, ito yung kanyang mga mensahe, mga himala, mga testimonya ng mga taong pinagaling umano ng kanyang boses, pati na rin yung mga trahedya at kalamidad na nahulaan daw niya at ngayon ay nagkalat na at madaling makita sa social media. So nagkalat yung impormasyon. Tama. Kinakagat ng tao ang pain kapag pinapaniwalaan nila ito. At sa kalagitnaan ng pangitang iyon, habang nagbabato siya ng bingwit, dumating si Jesus Christ sa tabi niya. At doon na nangyari yung panghuhuli. Sabi sa source, 3 beses siyang naglaglag ng bingwit. At sa bawat hila niya, isang malaking bag ng mga patay na isda ang nakukuha niya. Eksakto. At ang mensahe ni Jesus sa kanya sa sandaling iyon ay napakalinaw at walang puwang para sa debate. Nahuli na ang lahat. Oo, ang mensaheng ipinaparating niya ito ay yung paniniwala ng tao kapag patay na sila ay wala ng silbi. Kapag ang isang tao ay pumanaw na, hindi na nila maipapakita o magawa yung 3 P, yung pagbabago, pagsisisi at paniniwala. Napakahigpit ng timeline ng doktrina niya, no? Sobra. Parang sinasabi niya na yung mismong act ng paniniwala at pagsisisi may absolute expiration date at ito ay yung huling hinga mo.
Walang late submission ng requirements sa kabilang buhay. Walang extension. Oo. Kung namatay ka at doon mo lang na-realize na totoo pala ang lahat ng binalimwala mo habang buhay ka, hindi na daw iyon tatanggapin ng Diyos. Gusto kong himayin natin ito ng mas malalim. Bakit ganito ka-final at kawalang kompromiso ang pananaw niya sa kamatayan? Anong meron sa kabilang buhay na nag-aalis ng pagkakataong makapagsisi? Maiintindihan natin kung bakit napakahigpit ng timeline niya kapag tiningnan natin kung ano ba ang eksaktong inaangkin niyang nangyayari sa kaluluwa pagkamatay. Ano daw ang nangyayari? Sa kanyang framework, walang purgatorio o anumang waiting room kung saan pwede kang maglinis ng kasalanan. Pagtiklop ng mata ng tao dito sa mundo, mayroong idinidetalyeng proseso ng pag-alala na agad na magaganap. Ito yung senaryo kung saan kaharap na agad ng kaluluwa ang Diyos? Walang bantay, walang pila, diretso interrogation agad. Tama. Ano ang eksaktang mekanismo ng pag-alalang ito? Isang utos lang ang ibibigay ng Diyos pagharap sa kaluluwa. Alalahanin mo ang nakaraan mo. Dito, mahahati ng malinaw ang tadhana ng mga kaluluwa batay sa ginawa nila bago sila mamatay. Paano? Kung ang taong ito ay taos-pusong nakapagsisi at nagbago habang humihinga pa siya, inaangkin ni Ulalo na otomatiko nang nabura sa libro ng Diyos ang lahat ng kanyang kasalanan. Nabura na? Oo, kaya kapag inutos siyang alalahanin ng nakaraan niya, blanko na ang alaala niya sa mga nagawa niyang mali. Ang tanging maalala na lang niya ay yung mga inosenteng aspeto ng buhay niya tulad yung pagkakaroon niya ng asawa, ng mga anak, ng pamilya. Wow! Wala nang bahid ng kasalanan sa kanyang memorya. At dahil malinis na ang kanyang alaala, didiretso na siya sa paraiso. Para ko siyang nakikita tulad sa pag-reformat ng isang computer hard drive. Oo, parang ganun nga. Kung nag-run ka ng antivirus, nag-delete ka ng mga corrupted files at naglinis ka habang buhay at umaandar pa yung laptop, pag-restart niyan, fresh and clean ang sistema mo. Handa ka na para sa isang magandang simula sa paraiso. Magandang halimbawa yan. Pero paano naman yung kabilang panig? Paano kung hinayaan mong mabulok sa virus yung system mo hanggang sa tuluyang mag-crash ito? Ay pag-on mo niyan, lalabas lahat ng error messages ng sabay-sabay. Sa doktrina ni Olalo, kung hindi nagsisi ang tao bago mamatay, hindi lang basta tatanungin ang kaluluwa niya. Anong mangyari? Ang Diyos mismo ang direktang magpapaalala sa kanya ng bawat espesipikong kasalanang ginawa niya sa lupa, isa-isa, bago siya tuluyang ipadala sa impyerno. At mapapansin mo rito na mariing idinidiin niya ang isang napakahalagang prinsipyo sa kanyang mga turo. Ano yun? Tanging ang Diyos lamang ang may hawak ng pintuan ng langit at impyerno. Dito lumalabas yung pinakamalaking implikasyon ng turo niya eh. Alin doon? Kung ididikit natin ito sa nauna niyang sinabi, kung diretsyo pala tayong haharap sa Diyos, at yung memory wipe process na yan ang nagdedetermine ng kaligtasan natin batay lang sa naging personal nating aksyon habang buhay, ginagawa nitong completely obsolete ang mga pare at pastor. Mismo. Kasi kung hindi mo kailangan dumaan sa confession box, at hindi mo kailangang mag-alay ng pera o donasyon para ma-clear yung hard drive mo, wala nang silbi yung middleman. Wala na silang papel sa kaligtasan mo. Sa pamamagitan ng detalyeng ito, parang na-democratize niya ang kaligtasan. Pinasimple niya ang proseso, inalis niya ang mga institutions, pero ginawa niyang mas direkta at nakakatakot ang pananagutan. At ito na siguro yung malinaw na dahilan kung bakit napakatindi ng atake niya sa mga establishadong relihiyon. Isang napakatalin na obserbasyon yan. Ang buong struktura ng kanyang paniniwala ay sadyang idisenyo para tanggalan ng kapangyarihan ang mga institusyon ng relihiyon. Para kay Olalo, ang mga ritual, ang paulit-ulit na pagsimba tuwing linggo at kahit ang kabisadong pagbabasa ng Biblia ay walang anumang bigat o silbi kung hindi naman nakikita sa gawa at nagbabago ang masasamang ugali ng tao. Oo nga eh. Nabasa ko na ginamit niya pang halimbawa yung sitwasyon sa Australia. Oo, nabanggit niya yun.
Sinasabi niya na roon, napapansin niya na iilan na lamang ang pumapasok sa mga simbahang Katoliko at iba pang relihiyon. At ang marami daw sa mga simbahang ito, unti-unti na ngang nagsasara dahil wala nang naniniwala sa kanila. At ginagamit niyo yon bilang direktang ebidensya ng pagkasira ng tradisyonal na sistema. Pinupuntirian niya ng walang awa ang kultura ng hipokresiya. Paano niya inilarawan? Binabatikos niya yung mga miyembrong nasa loob lang daw ng simbahan para mag-obserba at tingnan kung ano ang suot ng katabi nila na paglabas ay chichismisin lang din naman ang kapwa. Ay, totoo naman. May mga ganyan talagang nangyayari. At mas lalo niyang kinokondena ang mga namumuno. Sinasabi niyang ginagamit lang daw ang pangalan ng Diyos at ang mga banal na salita para makapangolekta ng pera sa mga taong hindi naman totoong itinalaga mula sa itaas. Inilalarawan niyang mga institusyong ito hindi bilang mga tulay patungo sa kaligtasan, kundi bilang mga manliling lang. Grabe, ang bigat ng mga paratang na yon. Pero habang sinusundan ko ang lohika niya rito, may nakikita akong malaking butas o sabihin na nating paradox na gusto kong himahin natin. Sige, ano yun? Isang sitwasyong madalalas itanong ng mga tao kapag nakakakita ng ganitong klasing eksklusibong paniniwala. Kung inaako niya na siya ang solong kasangkapan ng Diyos ngayon, paano na yung bilyon-bilyong tao sa mundo na hindi kabilang sa grupo niya? Magandang punto yan. Diba? O yung mga taong nasa ibang bansa na hindi man lang narinig ang pangalan niya mula nang ipanganak sila hanggang mamatay. Paano sila maliligtas sa framework niya? Ang sagot niya dyan ay madalas magulat ang mismo mga kritiko niya. Bakit? Ano ang sagot niya? Sinasabi ni Ulalo na kahit hindi siya kilala ng isang tao, basta't ang kanilang mga gawain ay mabuti at naaayon sa gusto ng Diyos, mapupunta pa rin sila sa paraiso. Wait long, teka. Diyan ako naguguluhan. Bakit? Hindi ba't kinokontra niya yung sarili niya? Sabi niya sa simula, doon sa rule ng 3P, na ang isa sa mga pangunahing requirement para maligtas ay ang lubos na paniniwala na ginagamit siya bilang kasangkapan. Oo, nabanggit natin yan kanina. Paano na ding absolute requirement ang paniniwala sa kanya kung ngayon ay sinasabi niya na pwede ka naman palang maligtas kahit hindi mo siya nakikilala, basta mabuti lang ang ginagawa mo? Paano niya pinagkakasya ang dalawang ideyang iyan? Kung aanalisahin natin ang lalim at nuance ng kanyang framework, makikita natin na mayroon siyang dalawang magkaibang pamantayan. Dalawang standards batay sa exposure ng isang tao. So depende kung kilala siya o hindi. Oo, kung naabot ka na ng kanyang mensahe, kung narinig mo na ang mga salita niya at nalaman mo na ang turo niya, obligado ka ng sundin at ipasa ang 3P. Kasama na dyan ang pagkilala sa kanya. Gets. Dahil alam mo na. Tama. Ngunit para sa mga taong nasa labas ng sirkulo niya, mga taong talagang inosente sa kanyang mga pahayag, ang nagiging pinakamataas na batayan o supreme metric ay ang aksyon. Yung gawa mismo. Ang personal na paggawa ng kabutihan at ang uri ng pamumuhay ang siyang nagiging pamantayan ng Diyos. Hindi ang titulo ng relihiyon o kung anong sekta ang kinabibilangan mo. Kaya pala, sa huli, action-based pa rin ang kaligtasan kaysa title-based? Ganun na nga. Isang framework ito na nagbibigay ng matinding parusa sa mga nakakaalam, pero hindi sumusunod. Pero nag-iiwan ng malaking puwang o loophole para sa mga taong naturally na gumagawa ng mabuti kahit walang ginagabayan na doktrina. At sa ganitong pag-iisip, nagagawang i-justify ni Olalo kung bakit napakataas na moral high ground niya laban sa mga leader ng relihiyon. Oo nga, ano? Para sa kanya, yung mga pari at pastor, dahil alam na nila ang salita ng Diyos pero namumuhay daw sa pagkukunwari at pangongolekta lang ng pera. Sila yung mas pinaparusahan ng matindi. Samantalang ang ordinaryong tao na mabuti ang puso ay maliligtas. Ito ay isang konsepto na napakadaling makakuha ng simpatiya sa mga taong galit sa nakasanayang sistema ng lipunan. Oo, madaling makarelate yung mga frustrated na sa sistema. At dahil sa napakatapang at agresibo niyang pagtuligsa sa mga namumuno sa relihiyon, pagtawag sa kanila bilang mga manlinlang na hipokrito,
hindi maiwasan na marami siyang makakabangga. Sigurado yan. May maghahanap ng resibo. Kung inaako niya na siya ang natatanging may malinaw na linya sa Diyos, yung inilalatag niyang konkretong ebidensya para suportahan itong napakabigat na posisyon na ito, bukod sa mga personal niyang pangitain. Paano niya inihaharap ang sarili niya sa mga kritikong naghahanap ng patunay? Dito inilalabas ni Olalo ang kanyang mga inaangking himala, mga propesiya, at ang pinakasentro ng kanyang depensa sa publiko, ang 12 taong hamon. 12 taong hamon? Paano yun? Inilalahad niya ang mga kakaibang kakayahan niya bilang patunay na siya ay hindi ordinaryong tao. Halimbawa, buong tapang niyang ibinahagi na ang mismong boses niya ay nagtataglay daw ng kakayahang makapagpagaling. Boses lang. Oo, boses lang niya. Inaangkin din niya na kaya niyang basahin at makita ang kasalanan ng isang tao nang hindi man lang ito nagsasalita. Grabe, mind reading ng kasalanan. At hindi lang siya bumabase sa mga general na hula, nagbigay siya ng napaka-espesipikong mga pangyayari. Sinasabi niya na nahulaan niya umano ng tama ang mismong araw at pagkamatay ng sarili niyang mga kamag-anak at maging ng dalawa sa kanyang mga kapitbahay. Talaga? Kapitbahay niya? Oo. At ang mga babalang ito daw ay ibinigay niya sa kanila 2 hanggang 3 buwan bago mangyari ang trahedya, noong ang mga taong iyon ay malalakas pa at walang anumang sakit. Ang pagpredict ng kamatayan ng mga kapitbahay mo ay isang napakabigat na claim na tiyak na magdadala ng atensyon. Pero higit pa sa mga personal na hula at inaangkin niyang pagpapagaling, ang mas gusto kong tukunan ay kung paano niya sinasagot ang mga kalaban niya mula sa mga malalaking institusyon. Dahil inaatake niya sila? Oo, dahil alam natin kapag inatake mo ang malalaking relihiyon, madalas ay hindi kanila palalampasin. At yan nagiging napaka-agresibo ng kanyang posisyon. Hinahamon niya ang lahat ng pari at pastor sa paligid niya. Ayon sa kanyang mga pahayag, 12 taon na siyang namumuhay ng normal at simple. Lantaran at walang takot niyang binabangga at tinutuligsa ang mga institusyon ng relihiyon araw-araw. At ano nangyari? Iginigiit niya na sa loob ng mahigit 1 dekada, walang sinuman sa mga malalaking lider na ito ang nagkasong formal sa kanya, humarap sa kanya sa isang debate o maging sa isang live na usapan para pabulaanan ang mga sinasabi niya. Wala ni isa. Wala. At sinasabi niya na ang kawalan ng aksyon ng mga kalaban niya ay isang direktang himala. Patunay umano ito na batid at alam ng mga institusyon na nagsasabi siya ng katotohanan, kaya hindi nila siya kayang sagutin. Sinasabi niya na himala ang katahimikan nila. Oo. Pero magde-devil's advocate ako rito, sandali. Titingnan natin ito sa kabilang pananaw para sa'yo na nakikinig sa atin. Hindi ba't medyo logical fallacy yan? Alin doon? Yung tinatawag nating survivorship bias. Baka kaya hindi siya kinakasuhan, pinapansin o kinakaharap ng mga malalaking leader ng simbahan ay hindi dahil natatakot sila sa kanya na malantad ang katotohanan, kundi baka dahil masyadong maliit yung tingin nila sa kanya para pag-aksayahan ng oras at rekurso. Oo. Pwede ngang ganyan ang tingin ng iba. 'Di ba? Ang kawalan ng aksyon ay pwedeng ibig sabihin lang simpleng pagbabaliwala mula sa isang higanting institusyon, hindi konfirmasyon ng divine power na inaangkin niya. Isang napakamakatuwirang argumento yan, lalo na kung nasa labas ka ng sistema niya. Ngunit dyan mo makikita ang rhetorical brilliance at ang galing ng kanyang posisyon para sa mga taong sumusunog na sa kanya. Paanong naging brilliant? Kasi sa mata ng ordinaryong lipunan, baka nga binabaliwalanan siya ng mga leader, pero sa loob ng sirkulo ng kanyang mga mananampalataya, paano mo ipapaliwanag ang katahimikang iyon? Iniisip nila na takot yung mga kalaban. Mismo, ang pananahimik ng mga malalaking simbahan ay naipipinta niya ng napakahusay bilang isang pag-atras o pagtanggap ng pagkatalo.
na walang gustong sumagot dahil hawak niya ang katotohanan na hindi nila kayang pasinungalingan. Na-flip niya yung narrative. Oo, binabalaan niya pa nga ng matindi ang mga patuloy na nanunukso sa kanya na ang Diyos daw ay marunong magpabaya. Parang baka ngayon ay hindi pa sila pinarulusahan sa mga paninira nila. Pero sa tamang panahon, babalik din sa kanila ang mga sinabi nila at hindi na sila ililigtas. Kapag ganyan ang latag mo ng argumento, nakikita ko na gumagawa siya ng isang win-win scenario sa isip ng mga followers niya. Win-win talaga. 'Di ba? Kasi kung didmahin at hindi siya pansinin ng mga pare, himala yon dahil walang nakakagalaw sa kanya at takot silang lumaban. Tama. Kung atakihin naman siya at subukang kasuhan o patahimikin, sasabihin niyang patunay yon ng pag-uusig sa kanya na noon pa niya hinulaan. Wala siyang talo sa ganyang klaseng narrative frame. Nakakulong sa isang perpektong proteksyon ang kanyang doktrina. At iyan ang dahilan kung bakit matibay ang kapit ng mga ganitong uri ng turo. Nakakabuo ito ng isang saradong sistema ng lohika. Sa sistemang ito, ang lahat ng posibleng mangyayari sa labas, umamin man sila, manahimik o umatake, ay nagiging karagdagang patunay lamang para patibayin ang paniniwala ng mga nasa loob. Pinapatibay lalo yung faith nila. Oo, pinapanatili nito ang pananampalataya ng kanyang grupo na sila ang taning hawak ng liwanag. Napakalalim at napakakomplikado ng mga kaisipang sinisid natin ngayon, ha? Para sa iyo na sumama sa ating paghihimay, nakita natin kung paanong ingat na dinesenyo ni Narciso Olalo ang isang buong framework ng kaligtasan. Isang sistema na tuwirang nagpapabagsak sa mga establishmentong institusyon ng relihiyon at pinapalitan ito ng isang direktang relasyon sa Diyos na walang tagapamagitan. Totoo yan. Isang relasyon na nakaangkla sa agarang personal na aksyon hanggang humihinga pa tayo bago sumapit ang huling hininga. At ginagawa niya ito gamit ang mga matatalinghagang pangitian tulad ng paghango ng mga patay na isda at ang nakakatakot na pag-aalalahanan sa kabilang buhay. At bilang pagtatapos, muli naming ipinapaalala sa iyo na nakikinig na ang layunin natin sa talakayang ito ay hindi upang i-validate, suportahan o kaya ay pabulaanan ang mga naging pahayag at karanasan niya. Oo, mahalagang malinaw yan. Ipinakita lamang natin ang anatomy ng kanyang kaisipan batay sa sarili niyang mga salita at idinukumentong pahayag. Ginawa natin ito upang higit nating maunawaan ang pananaw at takbo ng isip ng kanyang mga mananampalataya, pati na rin ang mensaheng pilit niyang inilalabas sa isang tapat at objektibong paraan. Dahil sa huli, ang pag-aaral sa mga ganitong paksa ay nagtuturo sa atin ng mas malaking aral tungkol sa kalikasan nating mga tao. Ang pinakamahalagang katanungan minsan hindi palaging kung anong scientific kung totoo, kundi kung bakit pinipili ng mga tao na maniwala sa isang partikular na mensahe. Isang napakagandang punto niyan. Kaya bago tayo maghiwalay, iiwan kita ng isang kaisipan na magandang pagnilayan. Sa isang modernong mundong napakabilis ng impormasyon, kung saan unti-unti nang nawawala ng tiwala ang marami sa mga tradisyonal na institusyon at lipunan, gaano kalaking bahagi ng ating paghahanap ng pananampalataya ang nag-uugat sa ating tunay na espiritualidad at gaano kalaking bahagi ang simpleng pagnanais lang natin na maramdamang may hawak tayo ng kontrol at direktang linya nang hindi na nakadepende sa panuntunan ng iba. Isang tanong na pwede nating pag-isipan hanggang sa susunod nating malalimang paghihimay.